kabilang Surigao del Norte sa mga lalawigang hinagupit ng Bagyong Tino. Para sa update sa sitwasyon doon, maapanim natin si Janice Medino Rehinio, ang Provincial Information Officer. Magandang umaga. Good morning po. Good morning po sa inyo. Janice, kamusta ang lagay ng panahon dyan ngayon? Sumikat na po yung araw. Kaya masaya po kami kasi sumikat na po yung araw. Pero yung kagabi po, medyo nakakatrauma. Parang bumalik lahat ng mga memories sa Odette. Pero so far po, sumikat na po yung araw. Bakit? Ano ba naranasan nyo kagabi? Kagabi po, malakas po yung hangin. Tapos ang ano po talaga yung mas nakakatakot kasi yung bagsak po ng ulan. So, yung hangin naman po medyo mas mahina sa compared sa Odette. Pero yung bagsak po ng tubig ulan, medyo nakakatakot po siya. O kamusta naman? May mga nasawi ba, nasaktan o nawawala dahil sa Bagyong Tino? So far po, masaya po kami na wala pong casualty, walang recorded casualty, wala rin pong missing, pero madami pong displaced na mga pamilya, saka mga individuals na nasa mga evacuation centers. Maaga po kasi kami nag-evacuate sa mga residente, lalo na po dun sa mga low-lying area. Siguro po natuto na talaga sa Odette, kaya po November 2 pa lang, nagsimula na po yung evacuation. Mga ilan pa ang bilang ng kababayan nating nasa evacuation center? As of this morning, mga nasa 75,000 po. Across the entire province na po ito. Ngayong umaga po, may na-receive po kaming reports na marami na pong nagsibalikan kasi po mahina na lang po yung ulan tapos nakikita na namin yung araw. So yung mga tao po, lalo na po dun sa mga coastal areas na madami rin po actually matigas na ulo na ayaw talagang lumikas kasi nga po natatakot na baka manakawan. So yung iba po dun, bumalik na po ngayong umaga. Yes, Janice, yung report na panic buying, kamusta? Totoo po sa in Siargao and in Surigao City. Pero kasi ang akala po kasi ng lahat, nag-declare po kasi originally si Gov na ng work suspension, kaya po nag-rush yung mga tao. Pero hindi naman po ano yun na isuspend talaga lahat kasi open naman po yung essential services. So may nagkaubusan lang po sa Siargao po, naubos po yung tinapay. In Surigao City naman po, so far, stable po yung supply ng lahat-lahat ng essential goods. Doon lang po talaga sa Siargao Island kasi as you know, marami pong turista doon, kaya yung preference sa bread mas mataas. Kaya so may naubusan po ng tinapay, pero yung iba pong mga essential goods, stable naman po yung supply. Supply ng kuryente, tubig, cellphone signal, naapektuhan ba? Ang tubig hindi so far except sa mainland Surigao City. Ibang munisipyo po, okay po ang tubig. Wala pong kuryente, almost the entire province po. Wala pong kuryente as of this time. May mga lugar ba sa probinsya nyo na hindi maabutan ng tulong dahil may baha o may humambalang na mga puno o anuman? May mga puno pong naputol pero as of 2 a.m. na clear na po ang nandun sa Siargao Island. Yung sa mga munisipyo, we are still ongoing pa po yung clearing operations sa iba. Pero so far po, wala pong reported na impassable roads. Sapat ba para mag-declare kayo ng state of calamity? Sa ngayon po, wala pa pong balita from Governor Lindon. And for our SP, I'm trying to ask for information po pa sa Sangguniang Panlalawigan if they are declaring. Siguro po ang tinitignan po namin na possible angle to declare the state of calamity is yung price freeze po kasi affected po talaga na biglang nagtaasan ng presyo on essential goods yung ibang mga stores. So baka po yun ang titignan naming angle na baka kailangan namin mag-declare ng state of calamity. Okay, maraming salamat Janice. Ingat ka. Surigao del Norte. Thank you po. Si Janice po. Ingat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.